natin. Hayaan niyo pong basahin natin muna ang unang Korinto, chapter 4 hanggang 21, verse 1 hanggang 21. Sa una, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo, sabi ni Apostol Pablo, o nang alimbang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. For, malinis ang aking buti, subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humatol sa akin. Tuloy po tayo sa 5. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa sa panahong iyon. Bawat isa ay bibigyan ng Diyos bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Tuloy po tayo sa 6. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Paano kayo nakahihigit sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob ng Diyos? Ano po? Ang mga reminder ni Apostol Pablo, no? 8. Kayo pala'y nasosyahan na. Mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y mga hari na at kami hindi. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay magharing kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin, mga taong nahatulan ng kamatayan. Isang panuorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Then, kami mga hangal, alang-alang kay Kristo. Kayo na may mga marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Pinahama kami, kayo na may pinangarangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos subad. Kami pinahirapan at walang matirhan. 12. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Tuloy po tayo sa 14. Ito ay sinulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang parangalan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't sinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak ng Panginoon. Pinapaalala niya sa iyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran din iyon ang tinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. 18. Nagmamalaki ang ilan sa inyo dahil ang akala nila hindi na ako pupunta riyan. Mga kapatid, ito tinutukoy ni Apostol Pablo, no? 19. Ngunit kung luluobin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga iyan at hindi lamang ang kanilang sinasabi. 20. Sapagkat naghahari ang Diyos, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Alin ang gusto nyo? Dumating ako riyan ng may dalang pamalo, mayroong diwa ng pag-ibig at kahinahunan. So talagang matibay yung mga paalala ng Apostol Pablo pagdating sa mga ginagawa ng mga kapatid. No, nakikita naman din talaga natin dito kung ano talaga yung gusto niya na dapat maging character, no, ng isang naglilingkod sa Panginoon. Tuloy po tayo. Sa una, masabi nga dyan, may tapat na paglilingkod na dapat na taglayin ang isang naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga sa unang Korinto, chapter 4, na bahagi 2 at 3, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o alin mga kuman na tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. So, makikita natin talaga dito na ang katiwala daw talaga ay kailangang maging tapat
Kasi pag hindi tayo maging tapat, ang gagawin talaga ng ating Panginoon, maaaring alisin tayo doon, o maaaring pagbayarin tayo doon sa ating ginawa. Ano po? Pero sabi niya pa dito tuloy, walang anuman daw sa akin kung ako'y hatulan ninyo o alimang hukuman ng tao. Ako man ay hindi umatol sa aking sarili. So, batid niya, no? Ni Pablo na talagang yung puso niya ay nandun talaga sa Panginoon. Tama talaga, no? Naka-align talaga sa Lord. Kasi, kaya niya ito sinasabi, dahil talagang nakikita niya may pagkakamali, may kulang, no? Na, sa mga kapatid. At sinasabi niya ito dahil ito siya, no? Kaya niya itong pangatawanan. Tingnan natin yung ibang mga cross-reference. Sa Ephesians chapter 6, verse 6, sabi niya, gawin niyo iyan na may nakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo. At buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. So, ganun talaga dapat yung natin ng Panginoon. Kasi, mga kapatid, hindi naman natin nakikita ang bawat isa, pero ikaw at ang Panginoon lang naman talaga ang nakikita. No? Nagpaalala nga ng Efeso, di ba? Gawin niyo yan. Na may nakakita man o wala, upang hindi mapuri ng tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, ganun ang nais ng Panginoon na paglilingkod natin sa Kanya na may katapatan. Gagawin natin ng may nakakita o wala. Kahit si kuya o si ate hindi kakita, okay. Diba? At hindi mo kailangan sabihin kay kuya, kay ate na ganito yung ginawa, kundi hayaan mo na ang Panginoon at ikaw talaga. At nakikita naman ng Lord yung mga ginagawa natin. At sabi nga, di ba, bibigyan tayo ng papuri din sa ating mga ginagawa. At lagi nating naisin yung ibibigay ng Panginoon na papuri, wag ng tao. Kasi nagpipil yun pag yung sa tao. No? Dapat yung sa Lord. Eternal yung ating laging nanaisin. No? Yan yung sa una, no? May tapat at paglilingkod dapat ang magiging character natin bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Tingnan naman natin ng ikalawa, dapat daw tayo ay may kababaang loob at wala ng pagmamataas. No? Bakit kuya, bakit kailangan to? Kailangan natin to sa harapan ng Panginoon. Kasi magiging awkward yung paglilingkod natin sa Lord. Kapag sinabi ko, halimbawa ko, ay, alam mo talagang, ako naman ay, naglilingkod talaga sa Lord. Di ba? Ako ay nag-church. Di ba? Nandun kasama ng, naawit pa nga ako eh. Pero hindi naman ako makikita ng ganitong karakter. Di ba? Naging, hypocrite lang, hypocrisy lang yung aking, pagpapakita. Dapat makita to na mayroon akong kababaang loob at wala nang pagmamataas. Wala na nun. Yung pagmamataas kasi yung sobrang pagtingin sa sarili. Na halimbawa parang, kaya ko tong bagay na to gawin, tapos sila hindi nila kayang gawin. Di ba? Parang ganon. So, yung parang feeling ko na napakagaling ko, tapos sila hindi. So, mahirap yung ganon. Kasi may danger doon. At may paalala ang Panginoon. Sabi sa unang Korinto, chapter 4, verse 4, malinis ang aking budhi, subalit hindi yung katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humatol sa akin. Diba? O. Yan pa rin sinasabi ng Apostol Pablo, malinis ang aking budhi. Pero hindi yung katibayan na wala akong kasalanan. So, ibig sabihin, pwede naman talaga nyo. Pag tayo nagkasala, diba? Huwag natin talagang hayaan na manatili yung kasalanan na hindi natin pinagsisihan sa harapan ng Panginoon. Dahil sabi ni Apostol Pablo, di ba? Ang Panginoon ang umahatol sa akin. Tinaman natin yung cross-reference niya, no? Sa Mateo chapter 23, verse 12, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. No? Tingnan nyo, ang Panginoon ang gagawa nito. Pero di ba sa trabaho natin, katulad sa amin, sa school, pag hindi ka nag-aral talaga, hindi ka tulad noon, pag marami kang inilabang bata, at lagi kang nasama sa mga event, kahit sa Boy Scout, pwede. Pero ngayon, hindi ito. At literal talaga, kapag medyo dikit-dikit ka dun sa kinauukulan, pwede ka nilang maitaas.
Pero sa harapan ng Panginoon, baliktad, di ba? Ang nagmamataas daw ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas sa kanyang harapan. So, ang nais talaga ng Panginoon yung humility, yung kababaang loob natin. Kasi talagang, hindi kasi tayo makakapaglingkod ng tama sa harapan ng Panginoon. Pagdala-dala pa natin to. Diba, sa puso natin. Mahirap. Mahirap nating, mahirap tayong humayo. Tapos magsalita sa ating kapatid. Pagdala-dala natin. Itong mga ganitong, sa puso natin. Pero kaya hayaan natin ang Panginoon ang taas sa atin. Diba? Sa ating pagpapakumbaba. Kanya tayo tataas. Ang dagdag pa ay sa Santiago chapter 4 verse 10. Sabi diyan, ang paalala ng Panginoon, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. O di ba ang ng paalala ng Panginoon? Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at kanya tayong itataas. So, napaka ng Panginoon, napaka ganda ng kanyang mga habiling palagi sa kanyang mga anak. Dahil ayaw niya naman talaga na magpatuloy tayo doon sa ating gawain na malayo doon sa paglakad sa tunay na nais ng Panginoon. Ang nais niya din talaga ay lumakad tayo. Diba? Ang ayon, kaya nga nandiyan yung Biblia. Pero hindi tayo kasi makakalakad at hindi natin maaalala itong mga ganitong mga halili ng Panginoon pag hindi talaga natin nababasa, nabubuklat yung ating Biblia. Diba? Pag nagbabasa tayo sa umaga, makita natin yung i-remind pala ako ng Panginoon dito. Nasabihan ko pala si kapatid ko, yung office mate ko ng ganito. Diba? Pwede namang humingi talaga ng patawad. Wala namang walang bayad yun. Pero alam niyo ba, nasabi nga, ito ang isa sa pinaka daw mahirap sa ibang tao na gawin. Yung humingi ng sorry, humingi ng yung magpapakumbaba. Diba? Sabi nga doon sa isa sa record ko, yung papakumbabaan daw, hindi daw ito pagpapakita na mahina ka. Ito lang ay pagpapakita na alam mo yung dapat mong gawin. Diba? Hindi to parang nagpapakita na, suko ka din naman pala, nagpakumbaba ka din naman, ako din naman yung diba? Hindi daw yun napapakita ng gano'n. Lalo na pagka-Kristiyano tayo. Diba? Na to sa atin? Given na. Diba? Kumbaga, dapat talaga makita to sa buhay natin at hindi mawawala. Dahil pag nawala ito, napakahirap nating lumakad sa Panginoon. Magsusway-sway lang yung ating paglakad sa Lord. Diba? Ito, at kung titingnan niya natin, kasi yung sinabi ng Panginoon niya sa Matthew, diba? Ang nagmataas sa ibang baba at ang nagpapakumbaba ay itataas. So, tayo sa ating sarili, kung ano pa ba yung naisin natin. Dahil sinabi na din ng Panginoon yung ating dapat na maging character sa kanyang harapan. No? At kung gagawin natin ito, may mga din naman talaga, may mga ibinigay ng ang Panginoon na mga dapat nating pagpatayan. Nandiyan naman talaga ang Biblia na babasahin natin at titingnan at makikita natin na matibay na pagmumula ng kumbaga sa araw-araw. Kapag binasa natin at nakita natin, so pwede natin i-notes. Tapos sabihin mo nga mahalaga talaga na nandun tayo at nagbabasa ng Biblia at hindi natin kalimutan. Kasi pag nakalimutan natin, ay mahirap na. So, yun, isa sa mga habili ng Panginoon na sa ikalawang na may kababaan dapat doon tayo at wala nang papamataas sa harapan ng Panginoon. Dapat na ganito yung maging character natin sa kanyang harapan. Ikatlo, may pagtitiis sa pangangaral tungkol sa Panginoong Jesucristo. So bakit may pagtitiis? Kasi nga, hindi ganun kadali. Sabi ko nga, di ba, hindi ganun kadali ang mangaral ng salita ng Panginoon. Marami kang i-consider, marami kang kakaharapin na tao na kala mo minsan, okay,
Tapos pag siniran mo, pag kumbaga tumanggi, o huwag ka agad tayong ma-frustrate, mabigo, diba? So, itry pa rin natin. Pag talagang tumanggi ay ipanalangin na lang natin. Kasi nga, pag titigil tayo doon, diba, at sabihin natin, mukhang hindi naman ako effective, diba, nangangaral. Hindi, lahat tayo tinawag talaga ng Panginoon na mangaral ng kanyang salita. Walang excuse dito. Talagang lahat tayo pwedeng magbahagi ng kanyang salita. Kahit bata, kahit na bago pa lang sa Panginoon, pwede naman. Kasama mo ang ate o kaya si kuya. Halimbawa, kamag-anak. Alam niyo, isang mahirap sharean kasi, ayaw ko lang kung ano. Isang kamag-anak kasi komportable na, di ba? O kaya kaibigan, pag komportable na tayo. Tapos minsan, ang hirap yung chance ba na paano ko kaya siya pasukin, isiran, di ba? Yung paano kaya ako maghanap ng pagkakataon, isang ganun yung iniisip. Naalala ko yung mga pinsan ko, ang dami nila pumunta sa bahay. So, parang tayo ko, hindi gusto ko talaga si Rosia. Pero may mahiyak pa na nandun. Ang ginawa ko, nandito ko si Kuya Willie nun eh. Pinigin ko si Kuya Willie. Punta nga ako dito sa bahay. Share nyo itong mga pinsan ko. Ganon ang ginawa ko. Pumunta sila Kuya Willie tsaka si Ate Pido. Sinura nila. Tagal na. Nandito ko sila Kuya. Pero ayun, di ba? Kasi nahiya naman talaga ako nung una pa. Kaya kung nahiya, tawagin sila Kuya. Si ate, sila yung share, at hindi ikaw. Pero nandun ka. So, mga ganun. Pero tandaan natin na habang nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, hindi ito madali. Di ba? Pero, ang lagi natin isipin na yung papuring ibibigay sa atin ng Panginoon habang ginagawa natin ito ay eternal, kumbaga sa langit. Sabi nga, di ba? Huwag kayong mag-ipon ng mga bagay dito sa lupa na nasisira, sapagkat dito ay may naninirang tanga at kalawang, di ba? Para mamupukya tayo. Mag-ipon kayo ng mga bagay na makalangit. Kumbaga hindi doon, hindi nasisira. Ano yun? Hindi yung tao na binabahagi na natin na salita ng Panginoon. At maraming itinuturo dito ang Panginoon, di ba? Tulad yan, sinishare namin na, halimbawa, sama ka sa palengke, hindi ka man nag-share. Pero nakita mo yung mga kapatid, si ate nag-share. Muna, hindi pa siya. Tapos, naalala ko si Ate Vilma, di ba? Unang sama ni Ate Vilma sa Kalawan, hindi pa naman eh. Yung tama ba, te? Tapos pangalawang sama na, nag-share. So, kasi nga, nadidevelop na yung hiya. So, pwede naman talagang hingin din sa Panginoon na bigyan niya tayo talaga ng tapang na i-share yung At huwag natin hintayin maging perfect talaga yung kuya, saka na ako mag-share pagka, kabisado ko na yung bridge. Nako, baka naputol na yung bridge, hindi pa, hindi pa kabisado yung, tawag yan? Yung mga verses. Ay, hindi mo nakapag-share. Okay lang yun. 2, 3. Yung iba nga, John 3:16 na. One verse evangelism na ang tawag, di ba? Ikot na yun doon. So, kwento-kwento, tapos buhay. Ang mahalaga, i-share natin ang Panginoon. Sabi nga, di ba, huling araw na natin to sa Panginoon. Ito ay huling mga panahon pala natin to sa Panginoon. Di ba? Sikapin talaga natin din na napahaginan yung mga tao na nasa paligid natin. Yun ang talagang kahit na may pagtitiis tayong naranasan, okay lang yan. Kasi yan naman talaga ang ng mundo. Di ba? Ang kalakaran ng mundo. Pero tingnan natin yon sa harapan ng Panginoon, yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. No? Sabi sa unang Korinto, chapter 4, verse 10, kami mga hangal, alang-alang kay Kristo. Kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Sinahama kami, kayo na may pinararangalan. Bakit ganun ang word ni dito ni Apostol Pablo? Kasi nga, inaakusahan sila. Di ba? Maraming mga persecution na mga ganito sa kanila. Pero talagang matapang siya nagsasalita patungkol sa salita ng Panginoon. Ilang beses itong di ba? Sinaktan, kinulong, di ba?
Pero hindi ito tumitigil. Eh, tayo wala pa namang nakulong sa atin dahil sa pag-share ng gospel. Di ba? Wala pa namang nahahabla sa atin dahil sa pagbabahagi ng kanyang salita. Mapalad nga tayo dito sa Pilipinas, di ba? Malaya tayo na talagang magbahagi ng kanyang salita. Kaya talagang gamitin natin yung time na to, yung pagkakataon na to talaga na parang spread yung salita ng Panginoon. At may mga kapatid din naman talaga na handa yung puso na magbahagi ng salita ng Panginoon. Conviction kasi yun, di ba? Pagka kinukonvict ka ng Holy Spirit, so, sa likod ng isipan mo, sasabi, sama ka na! Sama ka na kapatid. Kahit ikaw mag-share, ka lang muna, mag-observe. Yeah. At sa mga susunod na Sabado yata, may schedule lang aayos sila yung schedule. Mga kuya, mga ate, ulit tayo. Diba, Jimmy sa Pahayag 14:12, sabi dito, ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, at manatiling tapat kay Jesus. So sa pahayag ito, ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, at manatiling tapat kay Jesus. Bakit hinabili na ganito? Kasi nga, magdadanas tayo ng hirap, di ba? Mga hirap. Pero kailangan natin magpakatatag. Di ba kasi diyan sa mga pahayag, yung yung mga last days na, yung mga Kristiyano pwede nang i-test talaga. O na baka bumitaw pa. Kaya dito pa lang dapat natitest na. Kaya yung nararanasan natin dito sa ngayong kasalukuyan, lang yan, tinitest lang tayo para mas maging matibay sa mga susunod na pagkakataon o panahon. Sabi nga dito sa pahayag, di ba? Magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, at manatiling tapat, kanino po? Ng Jesus daw. No? So, ang talagang ipinapangaral natin ang Panginoong Jesucristo. So, dapat alam natin sa sarili natin na talagang sino talaga yung ating sinishare. Kasi medyo matrap din tayo dun sa isang sitwasyon. Halimbawa, nag-share tayo. Medyo yung may alam yung yung nasira natin. Tapos, medyo argue ng konti. Ang kalaunan, ikaw yung naanuhan. Ikaw yung nadala. Oo nga, ikaw na yung nag-agree. So, dapat alam din natin, no? Alam din natin kung sino yung ating, may pinanghahawakan tayo kung sino yung ating pinagtatanggol, ibinabahagi, kung sino yung ating Diyos na pinaglilingkuran. So, kaapat na puntos, may pagsisikap sa buhay habang naglilingkod sa Panginoon. So, ang Bible kasi, siya, holistic siya. Kumbaga parang lahat naman talaga pwede mong makita sa Kanya. Patungkol sa negosyo, patungkol sa pag-aasawa, patungkol sa magulang, sa pagpasunod sa mga anak, yung anak paano sumunod sa magulang. Talagang sa kabuuan ay nandun siya. Classic nga siya Kumbaga yung class, pag sinabing classic, walang kupas. So, makikita mo talaga, pati lahat, pag binuklat mo, diba? Sabi dito sa ikaapat, may pagsisikap daw sa buhay habang naglilingkod sa Panginoon. Sa unang Korinto, chapter 4 verse 12, nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin at kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Minsan baka may mga ganito kasi sa kanila, sa kina Apostol Pablo na iniisip na, lang yan, umaasa lang yan sa mga di ba? Sa mga kapatid, sa mga bigay-bigay ng mga kapatid. So sabi niya, nagbabanat kami ng buto, di ba? May trabaho din siya. At kahit hindi kami umaasa, ibig sabihin kumikita din siya. No? At sabi niya, idinadalangin namin ang lumalait sa amin. At kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Imagine mo, na kapag nakakaranas pala siya ng ganyan, hindi niya nire-retaliate, hindi niya nilalabanan din.
Mga hindi niya sinabing kapag kami ginawa ng ganito, gagawan din namin ng mali, di ba? So hindi yun hindi uno kay sa Panginoon. Kaya sabi niya, ang habilin niya dito, nakita niyo yung pagsisikap ko, di ba? Nakita niyo yung ginagawa ko din. Pero habang ginagawa ko to, patuloy akong naglilingkod at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So hindi nagiging hadlang itong ginagawa ko, di ba? O parang ganun yung puntos niya. Kaya makikita natin dito, minsan ganun din na kasi sa amin, sa pagtuturo, nakabantik lang ka di ba? Nakabantik lang ka. Punta ka ng 6 o'clock, 6:30, aawas ka ng o minsan uwi mo pa yung trabaho, di ba? Sa bahay. So minsan talagang pag hindi ko talagang maisip pa ipagtama-tama yung time, so mahuhok ako doon sa oras na talagang nandun lang talaga ako sa trabaho. At ang mangyayari, yung oras para sa Panginoon, mako-compromise siya. Pero dapat hindi. Ano po? Diba, sabi nga sa Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you as well. So yun ang talaga din natin, ang pagsikapan natin sa harapan ng Panginoon. Pero yan, nakikita natin ang mga katangian ng mga apostol ng unang panahon. Sa Colossus chapter 3, verse 23 ng cross reference, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So, ito, halimbawa, ako nasa trabaho. So, dapat gagawin ko to na talagang parang sa Panginoon ako naglilingkod. Pero hindi ko siya pinapanginoon. Di ba? Na parang sa Panginoon. Ibig sabihin, yung hindi ko to gagawin ng may pagkakamali. Gagawin ko to ng tama. Di ba? So, ng pagsubok din to ng aking pananampalataya sa Panginoon. Kasi, pag hindi ko ito nang ginawang tama, hindi ako sa tao nagkamali. Sa harapan din ng Panginoon ako nagkamali. At nakikita ako ng Lord, hindi ko naman ito maitatago. Diba? Hindi naman nasa secret yung aking ginagawa. At talagang kapag ginawa ko to, talagang nakikita ng Panginoon. At ang papuri ay ang Panginoon ang bahala. Diba? Huwag ko laging nanaisin, ako, halimbawa sa sarili ko, huwag ko laging nanaisin na, gagawin ko to para ma-praise ako ng tao. Gagawin ko to para ma-promote ako. Oo ba? Siguro bahagi lang din talaga ng pero mas dapat ang ninanais ko bilang naglilingkod sa Panginoon, nag-promote ako sa harapan ng Lord. Yun kasi ang talagang akin bilang naglilingkod sa Panginoon. Ikalima, dapat may karakter na Kristiyanong naglilingkod, na tunay na Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon. Yung mga katiwala na, tayo na pinagkatiwalaan daw ng Panginoon. Dapat daw tayo may karakter ng Kristiyano, na tunay na naglilingkod sa Panginoon. Bakit may karakter? Kasi pwede ko namang i-claim na ako'y Kristiyano. Diba? Pero hindi naman mag-manifesto sa buhay ko. Sabi ko, Kristiyano ako. Diba? Pero kita nila dyan sa labas, ako pa yung unang, patabay-tabay ako, hubad-hubad dyan sa, diba? O kaya, nandun sa, na, ako pa yung nandun sa tumpukan, diba? Na may pulang kabayo sa gitna. Alam niyo po yung pulang kabayo? Red horse, oo. Diba? Tapos, yung paglabas ko, paglinggo, Kristiyano, di ba? Nakapambata pa. Honestly. Ganun ba? Ganun ba yung nais ko sa Panginoon? Pag bumalipis ba yun? Hindi ko kailangan sabihin yun sa harapan ng marami, di ba? Pero ang nais talaga ng Panginoon, yung character natin, bilang naglilingkod sa Kanya, makita talaga. Di ba? Makita talaga sa paglilingkod sa araw-araw, hindi lang linggo, paglabas ko, diba? O kaya pagpunta sa trabaho, sa school, may isang sitwasyon, diba? Paano ako magre-respond bilang isang Kristiyano, diba? Ay kung ang respond ko ay medyo fail, medyo sala, diba? May side comment na yung ganyan pa ang mga Kristiyano, diba? Minsan kasi
ang ano nila, ang kiniklaim nila yung ano yung tinitingnan talaga nila yung character natin. Diba? Kasi, although okay naman, kasi talagang napakataas ng ano nila, ng pagtingin nila doon sa ano, sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya para pang nag-fail, medyo fail din talaga yung ano, yung yung paglakad sa Panginoon. Kaya panghawakan natin, hindi naman nangangahulugan na ano na kuya ano, pag nagkasala ba ako, ay ikaw at ang Panginoon ang mag-usap, di ba? Humingi ka na tawad sa Lord. Yun lang naman yun sa harapan ng Panginoon. Pero sikapin natin na yung paglakad natin, hindi naman tayo magkukulang, andyan yung Biblia. Tingnan natin, i-meditate natin, basahin natin, di ba? Mag-devotion tayo, quiet time. Yung sinabi ng Panginoon, yan yung ano sa inyo ng Panginoon, revelation sa iyo ng Lord, itin. Revelation sa iyo ng Lord, ano, humingi ka ng paumanhin doon sa nagawa mo ng kasalanan. Nakipagtalo ka pa doon sa ano, sa harapan ng Diyos. Bakit? Di ba, nagtalo pa kayo doon. Samantalang yun naman talaga yung revelation ng Lord. Kaya talagang perfect naman talaga yung ano ng Lord, yung salita ng Panginoon. At nandito na yung mga dapat nating maging gawi, di ba? Maging kilos habang naglilingkod tayo sa Panginoon. At nakikita ko mas madali tayo na ano, kasi nga yung buhay na patotoo, di ba? Maging living sacrifice tayo. Sa harapan ng Panginoon, tayo yung mga buhay na patotoo, yung buhay natin. Di pa natin tayo nagsasalita dun sa tao, makikita niya na, bakit si brother, si sister na bago, 316. Dating buhay niya, ngayon, hindi na. Diba, laging nandiyan sa labas si sister lagi. Sabi niya, isa siya sa mga marites doon. Bakit may parang hindi na? Diba? Si brother parang wala na doon sa tumbukan. Kulang na, walang isang upuan, bakante. Bakit ganun kaya? So, tapos pag nakita ka, bakit ganun? Ngayon pwede mo nang ikwento. Diba? So, yung buhay, pwede nang ikwento. Kasi yung buhay natin yung magkukwento sa tao kasi di ba na tayo binago ng Panginoon. Ang sabi sa dyan, sa ating mga cross reference, sa unang Korinto chapter 11, verse 1 hanggang 2, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ikalawa, pinupuri ko kayo dahil naalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. O bakit malakas ang loob ni Apostol Pablo na sabihin, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo? Kasi siya, confident siya doon sa buhay niya na inilakad sa harapan ng Panginoon. Ay ako, halimbawa, sabihin ko, Brad, tularan mo ako tulad ng paglakad ko kay Kristo. Ay baka tataas yung isang kilay. Diba, sabihin, ano ba kuya? Yung dati o ngayon? Yung ngayon na lang. Baka mag-observe pa. No? Pero ito nais ng Panginoon. Diba, tularan natin sa ating kasi. Sabi yan, yung pagkasabi ni Apostol Pablo ay tularan, ito yung tamang paglakad sa Panginoon. Ano ba yun? Yung mga pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tapang na meron siya na magbahagi ng salita ng Panginoon. Yung boldness ba? Talagang pupunta doon sa lugar, kahit hirap, okay lang. Ang iniisip niya talagang para sa Lord to. Diba? Ang buhay ay hindi na mahalaga sa kanya. Ang buhay ay ang mahalaga ay ang paglilingkod sa Panginoon. Okay? Iyan po yung mga 5 puntos na pwede nating tingnan sa ating pag-aaral sa umagang ito. Malapit na po tayo. So sa ating pong pagtingin uli ng ating mga pinag-aralan sa natatanggap ang bawat isa na papuri mula sa Diyos na ayon niya talaga sa kanyang ginawa. Doon nga sa una, dapat daw nga talaga ay may tapat tayo na paglilingkod. No? Dapat na makikita ang Panginoon. Ikalawa, dapat may kababaang loob at wala na talaga ng ating pagmamataas. Baka mamaya makita ng Panginoon na Anthony, may konti ka pang ganito. Hingi ako ng tawad sa Panginoon. No? Ikatlo, at nandoon dapat sa buhay natin ang pagtitiis at sa pangaral mula sa Panginoong Kristo. Dapat natin ito na hawakan. At ang ikapat nga,
na nating pinag-aralan, dapat may pagsisikap talaga sa buhay habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman ganun kadali ang buhay. No? Habang nandito tayo sa mundo, alalahanin natin yan. Napakagulo ng mundo. Ikalawa, may character dapat tayo na Kristiyano na totoong naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pwede ko kasi i-claim na ako'y Kristiyano, pero hindi naman yung makikita ng tao sa paligid. O, di ba? Hindi yun hindi ka tanggap-tanggap yun sa harapan ng Panginoon. Tinalawan po natin ang ating hamon. Sa sa unang Korinto chapter 15, verse 58, kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo at palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, talagang nahabilin ng Panginoon sa atin. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Pag yung sabihin na huwag matitinag, kahit anong pagsubok, kahit anong frustration, di ba? Kahit anong pagtanggi, smile lang tayo. Tapos panalangin natin, alokate ulit, kung tumanggi ulit, okay lang. Panalangin, di ba? At maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Katulad yan ng title natin, di ba? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagpulit at atin ng panahon. Hindi nasasayang yung pagpapagal natin sa Lord. Ikalawang hamon, sa unang Timoteo, chapter 4, verse 8, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral ng mga sinusunod mo. So, isa dito sa mga habilin, na kung itinuturo tayo ng mga kuya at atinan, na talagang nagpapatuloy na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi lamang natin sila binigyan, kundi natututo din tayo. Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Sabi, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain spiritual. So, baga, inaano din natin, kinukultivate din natin yung ating pananampalataya. Tuloy tayo, huwag mong pag-aksalahan ng panahon ng mga alamat. Ito mga paalala din, na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili na makadiyos na pamumuhay. So, katulad kami, galing kami sa probinsya. Diba, ang dami mga sa amin dito. At pwede tayong maka-encounter dito sa ating paghahayo. Dapat, pero marami naman tayong mga mga pag-aaral. Paano natin siya, God bless. Sa pagsasanay ng katawan na mayroon din pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito, ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So, napakaganda ng mga pangako talaga ng salita ng Panginoon sa Biblia. Tumingin talaga tayo lagi sa mga bagay na eternal. Diba? Sa kabilang buhay. Kasi pag tumingin tayo dito sa mundo, grabe ng alok ng mundo. At maraming hindi lingid sa atin na talagang maraming mga tao na nahuhok ng ganitong mga pag-iisip. At lagi nating alalahanin na sa Satan. Sabi nga, Satan is like a roaring lion. Siya ay handang talagang silain tayo, sunggaban doon sa ating kahit naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya pinag-iingat tayo ng God doon sa ating mga katayuan sa buhay. Yun lamang mga kapatid ang ating pag-aaralan sa umagang ito at ito po ang ating tanong, pagtalakayan. Sa verse 3 na sinabi ni Apostol Pablo, ni hindi ko nga pinahalagahan ang aking ang sarili kong opinyon. O nandun pa ba tayo sa estado ng ating buhay na mas mahalaga ang ating opinyon at nasa sa tabi na ang salita ng Panginoon? Bakit sa palagay nyo nasabi ito ng Apostol Pablo? Pwede natin i-share. Kalawa,
ayon sa verse 20, sapagkat nalalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Ano kaya ang pakahulugan dito ni Apostol Pablo? Pwede din naman. At katlo, ano ang pinakatumatak sa iyo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon sa 1 Corinto chapter 4, 1 hanggang 21. Lamang po at manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Tunay na napakadakila ng iyong banal na pangalan. Tunay din, O Lord, na talagang sa aming pag-aaral ay baon-baon namin na ang mga paalala mo, Panginoon. At tunay nga na dapat kaming mag-focus, Panginoon, doon sa pananampalataya at tingnan ang buhay ni Kristo, Panginoon. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord po.